Okay? Hello po and welcome sa isa na namang walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay makiki-chismis. Hindi chismis eh. Sabi ni Chis Escudero, chismis daw. Mapag-uusapan po natin ang topic na to tungkol sa Among Us. Ayan. Hindi, alam niyo tong larong to, nilalaro to ng mga anak ko eh, Among Us. Yung hahanapin nila sa laro, yung killer. Okay. Pero hindi nila alam kung sino yung killer. Hindi nila alam kung sino yung pumapatay sa mga player. Ayun oh, nagtuturoan sila. Ikaw yun kahit sasabihin niya, hindi ako yung killer. Okay. Yan, pag-uusapan natin yan, Among Us. Dahil may issue po tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa nag-trending, ayan, nakalagay dito. Kahapon, nag-trending itong post ng politiko tungkol sa isang leak na impormasyon na may 9 na senador, ayan, 9 na senador na gustong umunong ibalik ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Okay. Nagkaroon ng executive session yung mga senador na parang meeting na confidential na yung yung meeting na yon, na walang makakaalam kung ano nangyayari sa loob ng meeting na yon. Ang tawag nila doon ay executive session tungkol dito sa confidential and intelligence fund ng Department of Education at saka ng Office of the Vice President yata. Okay? Tapos dito nakalagay sa gilid. Okay, aspeta. Lalakihan ko lang yung Ayan, okay. Para mabasa niyo rin. Okay, ano nakalagay dito? Panoorin, reaction ng mga senador sa leaked information galing sa politiko na siyam sa kanila ay gustong ibalik ang 650 million na confidential funds ng OVP at DepEd ni Sara Duterte. Ang leak ay galing mismo sa executive session ng Senado. Okay? Kasi parang yung nangyari doon sa executive session na nangyari ay lumabas yung mga pinag-usapan, tapos na-leak nga, lumabas yung pinag-usapan, tapos binalita doon sa Facebook page ng politiko. Ito yung politiko. Okay, panoorin natin yung Ayan, nakalagay dito. Ito yung Facebook page ng politiko. Watch, kampi kay Sara. 9 senators want Vice President Duterte's confidential funds back. Among the senators identified by Scooper are Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Bong Revilla Jr., and Jingo Estrada. Ayan, tapos may listahan sila. Na parang sinasabi dun sa Scooper, yung nagbigay na information sa politiko na etong mga senador na to, at iba pa, bali 9 senators, gusto nilang ibalik yung confidential and intelligence fund ng OVP at saka ng DepEd. Okay? And kumbaga nagtataka sila bakit lumabas yung balitang ito. Eh dapat kung ano yung nangyayari sa loob ng executive session na nangyayari ay doon lang nangyayari. Tandaan niyo yung yung hearing ng appointment ni Erwin Tulfo, 'di ba? May time na yung sa simula pa lang nagtatanong na yung mga congressman, tapos si Erwin Tulfo ay humingi ng executive session para sagutin yung mga katanungan ng mga congressman, yung tungkol sa citizenship, tungkol sa marami niyang asawa. Doon niya daw sinagot. Kaya humingi siya ng executive session bago niya sagutin yung mga katanungan. Na bandang huli wala naman din nakaalam kung ano man nangyari doon sa executive session. So ganun yung nangyari dito. Nagkaroon sila ng executive session, tapos bandang huli may naglabas ng information tungkol sa mga nangyari dito sa hearing na to. Okay. Pero bandang huli in-explain nga rin ni Attorney Libayan na if ever man, sabihin natin si Bato de la Rosa, sabihin natin na nag-express siya ng na maibalik. Pero bandang huli pwede siyang hindi pa yun yung final na decision. Okay? Pwede siyang mag-express na positive na pwedeng ibalik. Pero bandang huli pwedeng katulad ni Tulfo, yung nagkaroon ng hearing yung sa DepEd. 'Di ba sabi niya, nag-express siya ng opinion niya na yung tungkol sa Parents and Teachers Association. Tapos bandang huli, sabi niya, wala akong pakialam kung gaano kalaki man ang hinihingi yung confidential funds, I don't care. Okay sa akin yun. Basta mapakinggan nyo yung nirereklamo ko. Parang ganun, okay? Pero bandang huli, dito sa executive session, sa hearing nila dito, nandoon siya sa mga ayaw magbalik ng confidential funds. Alam mo yun? So, hindi ibig sabihin na katulad si Tulfo,
sinabi niya na agree siya sa confidential funds, pero bandang huli, malalaman dito sa executive session na hindi pala siya pabor. Alam mo yun, ganun yung sinasabi ko na if ever man sina Robin Padilla, sina Jinggoy Estrada, kahit sabihin nila na na okay lang ibalik, pero pag nagbotohan na magbago sila ng isip na hindi na ibalik, lalo na yung sinabi ni Jinggoy Estrada, hindi lang sa Office of the Vice President at saka sa DepEd, sa lahat na, panglahatan na agency ng gobyerno. Dapat alisin na lahat ng confidential funds, hindi yung dahil hawak ni Sara Duterte, yung OVP at saka yung DepEd, siya lang yung aalisan. Alisin na natin lahat ng ng may confidential funds, di ba? So yun, yung kahit na alam mong pabor sila para kung saan pwedeng gastusin yung confidential funds na yun, is sabi nila, kung aalisin yan, alisin na natin lahat. Walang no exceptions sa mga ibang agency. Di ba? Kasi sinasabi nga ni Raffy Tulfo din, sabi rin ni Raffy Tulfo na parang dapat mas bigyan ng confidential funds yung ano ba yun? Anong agency yung gusto niyang bigyan? NBI ba yun? Basta may isang Senate hearing tungkol dun sa budget na gusto niyang bigyan ng confidential funds. Na if ever man nabigyan yun, ayon kay Jinggoy, dapat alisin na, di ba? Walang exception kung OVP ka man o DepEd o DA o DSWD. Alisin na yan. Parang ganun yung So kahit na sila, pabor sila, hindi ibig sabihin na yun yung final say nila. Na-approve sila. Okay. So dumako tayo dito sa video ni Attorney Libayan na, ayan, click na rin natin yung like. Nag-express si Jinggoy Estrada ng kanyang disappointment dahil nga nalik yung Kasi parang sinasabi ni Chis Escudero chismis yung lumabas dun sa politiko. Well, in fact, bakit manggagalaiti yung mga itong senador na to na lumabas yung mga impormasyon dun sa executive session, di ba? Pakinggan natin si Jinggoy. At malalaman nyo rin, eventually dito, no, pag nasalita si Senator Bato, malalaman nyo na rin kung ano talaga ang hindi magandang epekto kasi kung nag-leak kayo ng mga executive sessions. Okay, let's go. I do not want to name names. This is a violation of our rules. And the majority floor leader will expound it later. Mr. President, we discussed lengthily for almost 2 hours the schedule, etc. of the budget of the Republic of the Philippines. We never touched or we never voted with regard to all the intelligence fund or confidential fund. In fact, we agreed unanimously to remove all the confidential and intelligence fund, not only that of the Office of the Vice President, including not only that of the Department of Education, but all security or civilian agencies. Yan, pag titignan nyo dito mga kabas natin, syempre parang nag-divulge na rin siya ng information, pero kumbaga para mapatunayan nila na may nangyari nga na executive session na yung hearing na yon, na mapatunayan nila parang kalahati-kalahati kasi nag-divulge yung politiko na may executive session tapos yung may mga nangyari. Pinapasinungalingan niya yung mga sinulat ng politiko. Okay? May part pa nga dito na na sabi ito naman, yung mga nakasulat naman, nasasabihin nila na antay. Ano ba tayo dito? Converge? PLD? Sandali, walang wifi mga kabas natin Mr. Premier Code, Alice Cooper. ayun Bali nangyari rin dito is sinasabi nga nila lalo na si Jinggoy na in 10 years, more than 10 years niyang pagka-senador, hindi kailanman nangyari itong mga yung mga leakage na nangyari pag may mga executive session. Okay? Tapos sina Bato, yung ibang mga, eto rin si Mig Zubiri, sabi niya, matagal na ako dito sa Senado, ngayon lang nangyari to. Kumbaga parang nagbibigay sila ng hint na baguhan yung nag-leak, naglabas ng mga information tungkol dito, baguhan na senador. Okay, hindi nila alam kung sino. Sabi nga nila, tayo na nga alam dito, 24 senador sino kaya sa kanila yung naglabas ng mga information tungkol dun sa executive session, okay? Bago to sa kanila na all these years walang nangyaring ganito. Parang sinasabi nila, ngayon lang nangyari to. So, medyo naglalabas sila ng onting kurot na siguro baka yung mga baguhan na hindi alam yung rules nila sa Senate na kapag may executive session is bawal i-divulge yung mga information. Okay? Pero, parang pinapahapyawan niya yung mga baguhan na senador na hindi dapat na
nilalabas yung mga information na ganito, lalo na kapag naka-executive session. Sino bang ibang mga baguhan sa tingin nyo? Yung parang sinasabi ni Jinggoy at saka ni Namig Subirin, tagal na nila dito wala naman nangyayaring ganyan. Ngayon lang, which are lodged under the office of the Vice President and the Department of Education. Mali-mali po itong report. Which are lodged against Aquilino Pimentel III and of it. Yun. Pero syempre mga kapatid natin, yung nangyari na sinasabi nila na mali-mali yung i-report, it does not mean na there was no leak. Kasi yun yung parang gusto nilang palabasin yung iba, na parang walang leak. Pero it's very obvious, these senators will not take offense if it was totally chismis. Mali-mali. Pero hindi ibig sabihin na chismis yun. Kasi pwedeng sinadyang maliin para magkaroon ng kulay. Senator Angara must not be included in this list. And among the offices, Duterte, and I think so siguro lagi naman akong ganito gusto ko sa laging kumuha lang ng onting clips kasi gusto ko na panoorin niyo yung mga videos na fini-feature ko dito. Lalo na itong kay Attorney Libayan. So, iwan ko dito yon. Yan. Punta kayo sa page, panoorin niyo na lang sa YouTube channel ni Attorney Libayan yung videong to para maintindihan nyo mabuti kung sino ba yung nag-leak ng information sa tingin nyo. Okay? Magkakaroon kayo ng idea pagka pinanood nyo to. Alam mo yun? Basta ayoko na magbanggit ng pangalan. So yun lang, para sino ang killer? Sino yung killer among us? Sino yung nag-leak ng information? Sinabi rin ni Bato na limited lang din naman yun nasa executive session. So, yun, magkakaroon ng investigasyon tungkol dito. And pag nalaman nila, ipapasa nila sa ethics committee kung sino man yung nag-divulge ng information doon sa executive session na nangyari. Parang yun na yung palatandaan na binibigay ni Jinggoy Estrada saka ni Mig Zubiri. Sobrang tagal na nila, ngayon lang nangyari. Ibig sabihin, ngayon lang nangyari dahil may mga bagong senador. Okay? Sino kaya yun? Okay? So, yun. Hanggang dito na lamang po. And please, pakifollow po ako sa Facebook page ko. And pakisubscribe na rin po ako sa YouTube channel ko. And salamat sa mga sumubaybay dito sa walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And hanggang sa susunod. Okay? Salamat po ulit. At ingat kayong lahat. Ciao, ciao.